Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm a from Japan, Kabayan, Scorpio. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong January 1 to 15, 2026. Siyempre maraming salamat muna kay Sir EMC Square. May 2 pala yung sa dulo. Sa iyong thanks donation, sir, marami pong salamat. EMC Square 2 sa iyong thanks donation. At sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, Scorpio. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition. Lawakan nyo ang inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha ang kapalaran ng tao. Kayo pa rin ang kulang pala. Change ng sitwasyon nyo, no? Gawin yung guide lang yung mga warning sign na pwedeng lumabas dito para magkaroon kayo ng idea kung ano yung mga dapat maging aware. Change of decision o mga bagay na dapat gawin. Pero kung gusto nyo na positive lang, hindi itong channel na to para sa inyo. Angel numbers, Scorpio. Baka nakakita kayo ng mga repeating numbers. May ano yan na, i-research nyo kung ano. Uy, tamo, 666. Meron mga drama alert na nagaganap pa. And may void. Baka nakita ka na 666, 666, and 1717. Basiin nyo, there's a great blessing na parating sa buhay nyo. Sa nakita ko dito. Or handin yung 6 kasi is, this is more on significant to ibig sabihin is communication and cooperation, tsaka harmony ito, no, sa nakita ko dito. And also, there's a great blessing. Maaari nagkakaroon ka ng mga reflect or mga something past situation, pwedeng ganun. Also, 1 kasi is the beginning and the 7 is hindi rin maganda. Kasi 7 and plus 1 is 8 din to. Medyo may mga sitwasyon na pwedeng nalilito ka, napoprostrate ka, parang gano'n, ano, sa iba sa inyo. O kaya may mga painful situation na nagaganap o nangyari sa inyo. And siyempre may soul mission ka daw, oh. Yan, nagkakaroon kayo ng mga 7 hindi ito maganda, 7 kasi is hindi yung situation na you know, alam mo, kung you have a knowledge para gawin o desisyonan yung mga bagay sa buhay mo. Kailangan mo lang din siguro is manindigan. Ganun ang nakikita ko sa'yo dito. And also, try to reflect or analyze any situation in life. Kumbaga, habaan mo rin kasi yung pasensya mo, no? Sa nakita ko dito. Tsaka, 7, alam mo naman 7, palakol yan, di ba? Alam nyo na yun, pagka sinabing palakol, ibig sabihin, may mga tao na hindi maganda rin yung pakay pagdating sa'yo, no? Ang nakita ko sa'yo dito. 666, great blessing, self-love, no? Ito yung mga iba sa inyo, is this the time? Boundaries, needs, good vibes, wisdom, and understanding. Letting go. May mga bagay talaga na need to let it go. Keep moving to reach your goal, no? Kasi, kapag ang ano naman kasi, pag para sa'yo yan. Iwanan mo man yan ng ilang taon, na ilang buwan, or months, yung mga pwede mo i-let go. Kung para sa yan, babalik yan. At the right time. In a divine time, babalik yan. Kung talagang para sa iyo yan. No? Nurture yourself. Your needs, desires, and boundaries. Put boundaries. Let go of things that are weighting you down. Make space for something meaningful and expand your spirit to all areas of your life. That's big love. That big love, opportunity, or job need to squeeze in somewhere. Alam mo, magbabago buhay mo. Dito, Iba sa inyo nagkakaroon ng spiritual awakening or nandun yung, syempre kailangan nyo rin na mag-focus sa sarili nyo, sa goal nyo dito. Sa nakita ko, 6 is a goal yan. And also, put boundaries, ano? 6 plus 6 is 12. It's a time to start a new beginning in life, putting balance, controlling, and 12 plus 12 kasi is 24. Also is more on self to, no? Kasi 4 is self kasi yan. Tapos 4 plus
2 kasi is 6 pa rin. O, lalabas talaga siya 6. Total overall is 6. And balancing. Sa iniinom mo man yan, kinakain mo man yan, sa mga tao na nakakausap mo o nakakasalamuha mo, basta as long as you are in a control and balanced situation, magiging okay ang lahat, no? And then, syempre, kailangan mo rin na you need to be very careful din sa mga bagay na gusto mong gawin o i-move forward. Ganyan. Need to discover pa yung mga bagay-bagay and need to prepare. And may vacation. Yung iba sa inyo siguro is thinking about something vacation or may mga bakasyon, malayo man yan o malapit, or nag-iisip na gusto mo na mag-rest muna or kinakailangan na, no? Sa nakita ko sa inyo. You feel something is lacking in your life, perhaps love, money, or goal. Huwag naman sana lahat to, no? Kung ano man yan, love ba yan, money, or goal yan sa iba sa inyo. Iba naman sa inyo is nandun yung affair with your family. Nandun talaga yung good relationship when it comes to family, relationship, yan. There's a growth happening to your life. Kung magkakaroon ng may mga sakit ba yan, magkakaroon siya ng recovery dito sa nakita ko dito and makaka-receive ka daw ng announcement. Maybe ikaw mag-a-announce or makaka-receive ka ng announcement or may taong kapamilya mo na magbibigay sa'yo ng announcement. No? Pwedeng ganon. Kung saan aspeto ng buhay mo yan. Pwedeng sa love life din. You will receive a gift. Makaka-receive ka daw ng gift. Malaki man yan o maliit. In what way, hindi ko alam. Pero siguro, iba-iba kasi. Halimbawa, binigyan ka ni universe ng gift na related to your family. It's a blessing, di ba? O kaya naman is totally makaka-receive ka ng gift. Kung ano mang gift na ma-receive mo. Or you will give a gift. I'm married, oh. Ganun. May tao dito na kasi di sa box, may tao na may lihim na may feeling sa'yo dito. Or maybe this is yun, no? Sa nakita ko dito. Pero kasi, also dito is, nandito rin kasi si family. Handun yung commitment mo when it comes to your family. No? Na, yung caring and love, na dun ka sa point na yon. And also, 3 kasi yung ring. Sana, ingat ka na lang, pagdating sa love life. Kasi pwedeng mapasok yung iba sa inyo when it comes to a third-party relationship. Hoping naman, alam niyo naman siguro yung tama sa mali, di ba? Or maybe nandun yung point na nagkakaroon ka ng attraction with someone na meron ng someone din. Or may tao na na-attract sa'yo. No? Or iba sa inyo, baka may nagpo-propose or gusto niya ng married, connections, ganun ang nakikita ko sa iba sa inyo. When it comes naman sa family, handun yung partnership or connection or there's a dealing situation na pwedeng magganap. No? Ako nakikita sa iyo. Commitment. Ay, protected from negative forces beyond your control. May mga tao ka na gusto mong protektahan. Also, pagdating din kasi dito kay 66 Great Blessing, ang nakita ko rin dito is this is more yourself. Handun din yung you need to protect yourself. No, you need to defend yourself. Kung alam mo na sa tama ka, manindigan ka gawin mo. And also, may mga tao din ako na nakita na gusto mong protektahan. Yung mga tao nakakommit sa'yo or commitment. Pwedeng family, pwedeng kaibigan, pwedeng someone na sa'yo, yun ang nakita ko. Also, is protektado ka rin ng taas, no? And then, ang nakikita ko rin dito is, ingatan mo rin yung sarili mo, no? Sa nakita ko dito. Kasi, kung titingnan ko dito when it comes to a gift, and married kasi, pwedeng may tao ako nakikita dito na magiging tawag dito, controlling when it comes to an emotions. Pwedeng ganun. Ikaw to or someone, handun sa point na yun. Ibig sabihin, isa rin sa sinasabi na umiwas ka na mapasok ka sa mga negative situation dito. Lalo na when it comes to committing something or committing someone. Kung sa aspeto ng buhay mo yan. May mga problema ka raw na malalakpasan. O may mga burden, ako nakikita dito, may mga bigat o burden ako na nakikita sa'yo, pero malalakpasan mo itong problema na ito or mga bagay na iniisip mo, basta mag-focus ka lang sa sarili mo and commit, no, to your goal or commit na malakpasan mo yung bagay na yun o yung sitwasyon na yun. May mga problemang malalakpasan ka dito.
Ba't ang dami mo namang card? May matigas ang ulo, aggressive person. Pwedeng you are related to Aries, or pwedeng ikaw ito, or yun nga, kung sino man itong matigas ang ulo, no? Na hindi nakikinig. Maaaring iba sa inyo, may anak kayo? Iba sa inyo, or magkakaroon ka ng karelasyon na may anak na. Yan ang nakita ko dito. May mga past, kasi nakatingin ka doon, ano, may mga past situation na you still in committed doon. Kaya nandito rin si Camille. Nakatingin ka doon, pero may napapalingon ka sa likod, sa nakaraan. No? Andito rin kasi si Cobweb eh. Uy, si Dragon. Ang dami mo namang may Dragon ka. Ba yun? Parang naman tong mo, card. Beware of self-delusion. Mag-ingat kayo, no? Siguro minsan may mga time talaga na gusto mong magsalita, gusto mong sumabog, gusto mong manadyak. Kuhanin mo lang yung sa'yo doon, ha? Gusto mong magliyab, gusto mong tumalak. Ano ba pwede ba sabihin dito? Pero hindi mo magawa. Nagkakaroon ka ng pagpipigil. Kumbaga, no? Nagkakaroon ka, kung gusto mo lang magsalita, ganyan. Nagkakaroon ka ng makapagpipigil. Tsaka mag-ingat ka rin, baka mamaya maling akala lang naman pala, di ba? Yun, ingat-ingat din. Dito, may mga pagpipigil na nagaganap o magaganap sa iyo dito. New creation ideas, new venture, and a fresh start. Uy, may may recovery situation ka dito. And also, andito yung positivity thinking sa iba sa inyo. Andito rin may mga maiisip ka na ng mga new idea. Kung this is a business, mas more ka siguro magkukumit. Sa iba sa inyo is mga new venture o kaya may mga fresh start situation. Ako na nakikita sa'yo. Kasi andito na rin si Camille. Mas more ka magkukumit to a fresh start situation into your life. Parang andun ka sa point na gift mo na yun sa sarili mo. Or you need, sa nakikita ko sa'yo dito, sa'yo. Oo. Congrats kung saan man tong aspeto na to, no? Wala ka na ako nakitang message, yun lang. Pwede rin na you have a vacation in a summertime, no? Sa iba sa inyo. Dito. Or maybe you are committed. Dito kasi may merit kasi. Maybe, dito rin si Camille. Maybe you are committed to someone who is, kumbaga nasa place siya na mainit. Pwedeng mainit. Ako, like Philippine, ganun sa nakita ko dito kasi summer to. No? Tapos ito rin, o kaya ano pa ba yung mga, mga medyo mainit na lugar, yung mga ganyan. Connected ka doon. O may connection ka doon. Energy ni Scorpio. Pag hindi nyo energy, wag nyo ipilit. Okay. Energy mo. Energy mo, nandito ka sa sitwasyon mo na may mga kina-excite ka raw. Ganyan. May mga excitement situation, may mga malaki man o maliit yung excitement mo, nakaramdam ka ng ganun, sa nakita ko sa'yo dito, pwede rin na yun nga, may makakausap ka o nakakausap ka na-excite ka, may kakaroon ka na connection sa mas bata sa'yo. Dito. And then also, when it comes sa iba energy nyo, siguro may mga lakad kayo, malapit yan o malayo man. And then also, ang iba sa inyo is, nahandito ka na sa sitwasyon mo, na meron kang mga bagay o sitwasyon mo na ile-let go. Ganyan. Merong either may ile-let go ka, or may i-move on ka, or may mga bagay ka na ma-accept mo. Ma-accept mo na, ganyan. Or may mga bagay ka na gusto mo nang gawin or gusto mo nang i-recover or mai-recover, mga ganun. Sa iba naman sa inyo is parang nandun ka sa point na mas makikita mo na o mas you will find peace this time. Sa nakikita ko dito, mas makakaramdam ka ng peaceful of mind this time sa nakita ko sa iba sa inyo. May outgoing din ako dito. Outgoing, excitement, and magiging adventurous ka. May mga risk ako na nakikita sa'yo.
Di ko alam yung what way pero magti-take a risk ka daw. O may mga many risk situation ka na gagawin. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Ay, ano ba yan ate? Ano ang parating? May kinasisiya ka dito. Ano parating sa kanya? Scorpio. 1 to 15. Parating. Okay. Ano yun? Aba, akala ko, ba't dalawang angels mo? Angels mo, oh. May naka ano sa'yo, masid. May angel ka. May nagbabantay sa'yo. Kung sino man siya. May nagbabantay sa'yo. Okay, sa parating sa'yo, sa nakikita ko sa'yo dito, ay, may 3 of swords. Ano ba yan, ate? Sumayo. Ano ko sa'yo, energy mo yan. Okay, ang parating sa'yo, andito yung sitwasyon na, ang nakikita ko kasi dito, hindi ko alam kung ikaw ito or someone. Kasi may tao dito na nagtitiis, o basta hindi siya ganong hindi siya ganon ka-speakable. Speakable ba tawag doon? Masalita, ganyan. Sa nakita ko ito, may taong ganon. Pwede may nakakausap ka na ganon, ganyan. Yun na hindi siya hindi siya gaanong masalita, hindi siya gaano ganon ka-talkative, o baka naman ikaw rin ito, ganon. Yun na nakikita ko. May mga bagay o sitwasyon siya na hindi niya sinasabi sa'yo, or hindi lang talaga siya open. Maaring ganon, ang nakikita ko dito. Or maybe this is you. Baka may mga gusto kang sabihin, may mga gusto kang isawalat, pero hindi mo, isinisikreto mo na lang yung pwedeng ganon. And then also, ang parating din sa'yo is, there's an emotions. Ako, pwedeng nahando yung point na makakaramdam ka na, or maybe you are mabofocus ka to a painful situation in life, pwedeng ganun, or makakaramdam ka ng mga frustration, pagkalito sa iba sa inyo, nandun ka sa point na yon. May mga bagay na hindi mo maiintindihan. And then also, is magkakaroon o nahanding yung pagkalito talaga. Or, ay ano ba yan anak? Nahandun yung sitwasyon na kakaroon kayo ng self-imprisonment. And parating din sa'yo, nagkakaroon ng iba sa inyo na parang may hinihintay ka. Hindi ko alam why, but you're waiting for something. Yeah, may hinihintay yung iba, or nahandun yung nagkakaroon, maari kayo ng doubt with something, with someone, kung ano man yan, sa iba sa inyo. Alam mo, hindi makagalo si ate, oh. Yun, nahadi ka sa point na yun. And then also, sa iba sa inyo, you don't know how to proceed. If you take it action or not, deciding to stay or you want to go, gano'n. May mga bagay kayo na dinidiscover sa iba, or nagkakaroon kayo ng options in life sa iba sa inyo. And then also, may mga decision making na hindi pa clarity, sa nakita ko dito Pero there's an unexpected flow of emotion happen. Unexpected ito. Sana hindi mangyari, Maaring magkaroon kayo ng conflict, malaki man o maliit yan, hindi pagkakaintindihan, may mga disappointment, pwedeng ganun, intense, kalungkutan, pwedeng ganun, or you feeling hopeless, or separation man yan, depression man yan, confusion man yan, kung ano man yan. May mga unexpected ako na nakikita sa iyo. Anak, ano ba yan? Ari, baluga. Ari ko baluga. Someone spying, maybe you're spying or someone is spying you. Anak, kinakagat mo si mami, baluga ka. May mga bagay ka na parang you try to make it balance, nandun ka sa point na yun. Ano dapat niya iwasan? Nagiging patient ka sa mga bagay-bagay. Or you need to be patient, sa iba sa inyo. Iba sa inyo is magkakaroon na kayo ng parang reminiscing from the past situation. Yun, ang nakikita ko. Kulang kayo sa tulog? Kapag kulang kayo sa tulog, magbawi kayo ng tulog, Mag-ingat kayo pagdating sa bandang tiyan. Hindi ko alam why, pero bandang tiyan siya.
pwedeng kung may nangyari about sa tiyan nyo in the past, or may sakit ka sa bandang tiyan, or someone into your life, maaring maulit yun muli. Yan ang nakita ko dito sa'yo. May hihingi ng suporta sa'yo pala. Dapat iwasan. Justice. Ba? O nga, no? Aba? Ano? Okay, dapat mong iwasan. Aba, justice and justice. Tabo ha, angels. Ay, diba? Temperance. O, angels, angels. Tapos, justice, justice. Ano ba yarn? I-related ba kayo sa ano? Sa law? Justice or law? Ganyan. Okay, tingnan natin. Dapat mong iwasan. Siyempre, iwasan mo yung ma-out of control ka, no? Yung magkaroon ka ng mga pagpapaliban in life. Anak ko kayo sa ulo ni mami. Iwasan mo, kung pwede mo naman gawin ngayon, bakit why not, diba? Iwasan mo rin na mas stagnant ka. Yan. Iwasan mo na i-delay yung mga bagay-bagay. Or, kung ano. Pero kung kailangan, diba, na actionan na. Iwasan mo din yung kalungkutan, iwasan mo yung frustration, kalungkutan, yung hindi ka makontento sa sarili mo. Alam ko naman na kontento kayo sa sarili nyo, actually. Siguro, ganun naman kasi ang buhay, di ba? Without contentment talaga yung tao no? Mas, mahirap din, siguro pag over, it's wrong, no? Pero kung sa ikakabuti ito, okay naman din. Basta in a good way, no? Iwasan mo yung mga unfairness situation, ganyan. Ikaw maging unfair ka or someone maging unfair sa'yo, iwasan mo na lang din sila, ganyan. Ma-imbalance, ma-disbalance, umuiwas ka sa isang sitwasyon na hindi magiging maganda yung bunga. Na alam mo naman din yun. No? And iwasan mo yung mga taong dishonest, yung mga hindi totoo, hindi mga sinungaling, hindi nagiging totoo, hindi tapat, iwasan mo. Or kung ikaw ito, iwasan mo. Huwag kang maging ganon. Iwasan mo yung mga tao na puro parang may mga katiwalian, yan, may mga masasamang pakay o masasamang corruption man yan, or pwedeng yung kaibigan mo, di ba? Halimbawa, o kaya yung kasama mo sa trabaho, di ba? Huwag ka nang sawsawera dyan, no? Yun ang nakita ko. Iwasan mo talaga na hindi ka magkaroon ng clear path at hindi ka mag-continue to find your goal. Natching ako si ate. Teka lang. Ayun na, wala. Siyempre, makontrol ka ng sitwasyon. Try to make it balance, Iwasan mo ma-manipulate o magpaabuso. Iwasan mo rin yung mga tao na hindi marunong tumupad sa pangako, or ikaw, hindi ka marunong tumupad sa pangako, umiwas ka doon, yung mga taong ganon. Mga taong cold, yung mga taong rude, o yung mga masakit magsalita, or kung ikaw to, iwasan mo yon, no? Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Scorpio. Love. Ay, pero. So, iba sa inyo, related siya sa friend. Love, Scorpio. The Wheel of Fortune. Okay. Ba, iba sa inyo, LDR? LDR yan. Okay, kung ikaw is, ay, devil. Ay, ganun. Kung single ka, okay. Kung single ka, alam mo naman, meron eh. Meron. Meron siya, kaso, actually, hindi to love. Meron siya, pero hindi siya love kasi di sa devil. Hindi to love kasi alam mo daw why. Or maybe, you need to see the fact when it comes in this relationship. Kasi, ang nakikita ko dito is hindi siya love. It's, aray ko. Sakit. Teka lang, naibit yung pa ako. sorry. It's more on, it's more on, hindi medyo blockage to, no? Kasi di sa devil, it's more on, magiging toxic yung relationship, but, pwede rin kasi ito is, pwede may mga third party, pwedeng hindi siya totoong love because of
ano lang, bullying or na-attract, mga ganun lang siya. No, because of the attraction, mga ganun. Ayun. It's more on challenging. Ako nakikita ko dito, no? Pero nasa sa'yo to. But you need to see the fact in this relation. Kasi may pagsisinungaling ako na nakita dito sa mga makikilala nyo. O nakilala nyo na. Ganyan. Sa iba sa inyo. And then also, kung kayo naman isa kahiwalay, basta mag-ingat ka na lang, no? Dito. Kasi hindi good yung energy niya. Sa mga nagkahiwalay naman, sa nakikita ko, oo, nagbago na no? Nagbago na, nagkanya-kanya na kayo ng mundo. Ano ba yung mundo? Ng tinatahak this time, no? Sa iba sa inyo. Yan, may kanya-kanyang mundo, may bagong tinatahak. Yes, may third party dito. May maari may nalaman ka na rin, may nalaman ka sa kanyang katotohanan. Ang nakita ko dito, nagkaroon talaga ng third party or nagkaroon ng attraction with someone, nagkaroon ng deep one, there's a battle happen into your life, dito sa relationship na to. Pero alam mo, ate, minahal ba ako nito? Hindi ka naman mahal niya, pero, friend, I value you because you are my friend. Sabi niya ganun. Dito. Baka ikaw lang yung nagmahal. Diba? It's for lang siya parang natukso, parang ganun. Parang ganun din sa mga single, parang natukso lang din. Dito rin ganun. Kasi friend lang yung lumalabas sa'yo dito. Baka ikaw, baka may asawa na siya. O baka ikaw yung may asawa or siya yung may asawa. Yun ang nakikita ko dito. Or may karelasyon. Okay, sa mga ano naman, magkakarelasyon dyan. Sa mga magkakarelasyon, andun naman yung pagtutulungan. Or andun yung attraction to each other. Pero, maaring dito sa tao na to, may malalaman kang katotohanan or may malalaman siyang katotohanan sa'yo. Yun ang nakikita ko. Dito or maybe alam mo na. Ganun. Ate, mahal niya ba ako? Mahal ka ba niya? Ang hirap sagutin pero sabi niya dito, sa'yo, totoo kaya ito sinasabi nito? Parang hindi naman totoo. Parang joker to joker. Parang sabi niya sa'yo umikot ang mundo ko. Joke. Hindi ako naniniwala. Pero kung matagal na kayo, di good, di ba? Kung matagal na kayo, di good. Pero pag sama-samahin mo yan, siguro nandun yung point na may mga alam ka na rin sa tao na to. Maari may mga pinagdaanan na kayong dalawa pagdating sa relationship, lalo na pag matagal na kayo. Kumbaga, yung cycle ng buhay niyo is paikot-ikot in the same way. Ganun lang kayo. Sa ngayon, no? Sa ngayon. Nagkakaroon kasi ng mga deep one, may mga painful situation. Handun yung pakikipagsapalan when it comes in this relationship. Pero may two person ako nakikita. Sa mga may third party, yes, may third party po. Dito. At alam ko na alam ng iba sa inyo yon. Ay, kung tanggap mo naman, okay lang din. Kasi nandito yung sitwasyon na may nai-stuck or natatrap sa relationship. Tingnan natin, money mo. Your money. 1, 2, 3. Okay. Anak, parang nahihirapan magbalasa si mami kasi naadyan kayo sa ilalim ng kamay ko. Opo. Istanilog hala. Ay. Okay, when it comes to your money. Pagdating sa money mo, ang nakikita ko sa'yo dito is, ate, magsasucess ba? Kung magiging responsable ka daw at magiging devoted ka when it comes to your money, ang sinasabi to, kung may mga bagay ka daw na ile-let go or mas iisipin mo yung successful, yes, magsasucess ka. No, siguro darating ito by the summer or within the 4 months or 4 days, 4 weeks, 4 months man yan, or by the October before ending ng this year, 2026 sa iba sa inyo.
may mga achievement. Yes, may mga achievement. Hindi siya gano'n kalaki pero there's an achievements, there's an abundance, and may mga recovery pa naman na nakikita ako sa'yo kahit papaano, no? And then also, be responsible, but kailangan mong mag-ingat pagdating sa pera mo. Kasi may nakikita ako na mai-scam ang iba sa inyo. Or pwede rin naman na may tao na lolokohin ka or abusuduhin ka pagdating sa pera mo. Pwedeng ganun. O kaya may mga manghihiram or may mga nangutang na hindi ka nila talaga mababayaran, ganyan. Pwedeng may tao na um, mabait ka kasi, aabusuduhin ka. Ingat ka na lang din, ano? Kung may mga mangungutang, baka hindi ka nila mabayaran. Kung may mga utang, medyo baka mahirapan ka. But you need to be aware, no? Andito rin yung angels mo. 3 na yung angels mo. And then also is may mga tao or may tao na gagamitin ka lang nila. O wag naman sana ikaw ito, 'di ba? Yan, may mga panggagamit, may taong makasarili or sakim. Meron akong nakikita na kung may mga ano tawag dito? Yung may mga gift na nakikita ko. Halimbawa, bumili ka ng ano, ito, libre to, ganyan. O kaya may nagpadala sa'yo, no, may na-receive ka, tapos nag-click ka, ay, scam na yon. Dahil wag ka na wag ingat ka. Naku, maging matalino ka, maging mapagmatsyag ka, and you need to be aware talaga, no? Yaan. Tsaka yung mga paggamit-gamit ng credit card, hindi ko alam in what way yung credit card na yon. Siguro, basta mag-ingat na lang kayo. Yan, mag-ingat kayo ganyan. Baka maloko kayo. Ingat na lang din, no? Kasi baka magkaroon ka ng mga frustration in life. Teka lang. May nasa braso ko. Sa table. Advice. Yun nga, ingat kayo sa pera nyo, ha? Huwag kayong click ng click. Pwede rin dito na ano, no, na taong may makipag-usap sa'yo pagdating o meron kang connection with someone na na maaaring kausapin ka niya related sa pera, ganyan. Or maari din na sa iba sa inyo is may bata, no, pamangkin mo man siya or sino man siya, ganyan, baka bigla siyang kausapin ka niya at maglambing sa'yo na ganito, ganyan, ganun, di ba? Yun. Siyempre, alam mo na pag bata, hindi mo na mahihindian. Lalo na pa naglambing, di ba? Okay. Ay, may lovers ka, oh. May makikilala ka raw. May makikilala ka. Ay, baliktad na naman yung card ko, oh. May makikilala ka o may nakakausap ka na tao sa buhay mo. Pwedeng isa or dalawa ito. Pero ang nakikita ko dito, parang there is someone na medyo cold or ikaw ang nagiging cold, pwedeng ganun. Or handun yung sitwasyon na stagnant yung relationship na to, no, sa iba sa inyo. And then also, ang nakikita ko rin sa'yo is there's a victory and success happen into your life. Hindi man siya mangyari kasi nagre-negative kasi siya sa akin dito. Baka by next year mangyari yung iba sa inyo. There's a victory and success happen into your life next year. But if you have an idea this time or this year na gusto nyo i-proceed o gusto nyo i-progress or i-pursue, gawin nyo. No? Maybe any creation, project, ideas, gawin nyo. Kasi magsasucess siya. As in, magsasucess talaga siya. Huwag ka nang malito. No? Kung ano man yan na sitwasyon. Ang nakita ko rin dito when it comes to advice is you need to love yourself. And you need to take care of yourself din sa nakita ko dito. Pursue your idea and sinasabi na try to make it balance. No? And kailangan daw ng harmony. And may mga bagay na kailangan nating magpakatotoo. May mga bagay din na kailangan na nating i-let go. Tulad ng sinabi ko kanina. Or may mga bagay na kailangan ano ba? Dapat ikat yung kutukso? Ganun din. Ikat na yung mga tukso. Kung saan man tukso yan. Kung meron man. Kung may syempre you need to release your anxiety, your worrying. Maging open up ka. Alam ko naman na open up kayo, no? Open up. Kung may mga nararamdaman ka na open up sa person na pwede mo i-trust sa nakikita ko dito. Sa'yo. Yan.
And syempre, recover the situation na need to recover. Huwag ka na magpahatak sa nakaraan, 'no? Ano din, enjoy life, 'no? Sabi dito kasi life is short. Kung kinakailangan na lumabas ka together with your friend, ganyan, coffee-coffee, ganyan-ganyan, kung ano man 'yan, 'no? Maaaring magkakaroon din kayo ng mga gathering, joy, collaboration, creation, or mga celebration happen into your life. I-enjoy mo lang daw yung life, 'no, sa nakita ko dito. Huwag kang magpapatalo sa stress, anxiety, and depressions in life. Arigatou namaste, God bless.